9:00 na ng gabi sa male dormitory building sa campus ng Universidad. Gerald, mangyaring bumaba sa dormitoryo 101 sa unang palapag at dalhin ang aking laptop para sa akin. Isang lalaki na may buhok na kulay ginto mula sa katabing dormitoryo ang nagbukas ng pintuan ng silid ng dormitoryo ni Gerald ng direkta bago niya mahulog ang $1 sa sahig. Pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Sa pamamagitan ng paraan, mangyaring kumuha ako ng isang bote ng mineral na tubig mula sa supermarket sa ibaba din. Ang mag-aaral na may buhok na blonde ay tumalikod bago siya bumagsak ng isa pang $3 sa sahig, $2 para sa bottled mineral water at isa pang $1 para sa pagpapatakbo para sa kanya. Hoy, Blondie! Bakit laging hinihiling ng mga tao sa iyo? Dormitoryo kay Gerald na magpatakbo ng mga gawain para sa iyo. Bakit kayong mga mapang-api? Ang mga tao sa dormitory ni Gerald ay nagtanong sa malamig na pamamaraan dahil hindi na nila ito nakatiis. Ha. Si Gerald ay nakatira sa iyong dormitory at hindi mo pa siya naiintindihan. Kung bibigyan mo siya ng $1 kakain pa siya ng tae kung hiniling mo sa kanya. Sarkastikong sagot ni Blondie. Tapos, tumawa siya bago siya lumabas ng dormitory. Namula ang mukha ni Gerald sa kahihiyan habang nakabingi siya sa sinabi ng lalaking may blonde hair. Pagkatapos nito, yumuko siya upang kunin ang ilang $1 sa lupa bago niya naisip sa sarili, sa ganitong paraan, makakagawa ako ng $2 at sapat na. Iyon para makabili ako ng 3 steamed buns at isang bag ng atsara. Hindi na ako magugutom. Gerald, wag ka na. Kung wala kang sapat na pera, bibigyan ka namin ng kaunti at hindi mo na rin kami kailangang bayaran. Hindi mapigilan ng pinuno ng dormitoryo ang sarili na makiramay kay Gerald. Umiling si Gerald bago siyang umiti at sinabi, salamat, ngunit okay lang ni. Matapos magsalita ay tumalikod na si Gerald upang lumabas ng dormitoryo. Sa oras na ito, lahat ng mga lalaki ay tumingin sa likuran ni Gerald habang umiling sila sa awa. Sa katunayan, ayaw ni Gerald na magpatakbo ng mga gawain para sa iba at nais niyang tangkilikin din ang kanyang buhay sa Universidad. Magaling kung ipagpatuloy lamang niya ang pag-aaral sa Universidad nang hindi nag-aalala tungkol sa anuman. Gayunpaman, talagang mahirap siya. Bagaman mahusay ang pagtrato sa kanya ng ibang mga lalaki sa kanyang dormitoryo, ayaw niyang maawa sila sa kanya. Kung hindi natakot si Gerald na baka magkakasakit sila sa kanya. Bukod sa kanyang mga kasama sa dormitoryo, walang ibang kaibigan si Gerald sa pamantasan. Gerald, narinig kong sinabi ni Blondie na papunta ka na sa hagdan. Tama. Sa oras na ito, isang napakabihis na batang lalaki ang lumabas mula sa katabing dormitoryo. Ang kanyang pangalan ay Danik Sanders at siya ang pinuno ng dormitory ni Blondie. Idolo siya ng bawat babaeng estudyante dahil hindi lamang siya mayaman ngunit napakagwapo rin niya. Gayunpaman, palagi niyang minamaliit si Gerald dahil pakiramdam niya ay isang kahihiyan si Gerald. Hindi maintindihan ni Gerald kung bakit siya kakausapin ni Danny. Tumango lamang si Gerald at sinabi, opo, bababa na ako. Umiti si Danny bago niya ipasa kay Gerald ang isang kahon na puno ng mga item. Ang isa sa aking mga kaibigan ay naghihintay sa East Grove ngayon. Mangyaring ipasa sa kanya ang kahong ito. Narito ang $10 para sa iyo. Si Danny ay isang playboy at alam ng lahat ang tungkol sa kung paano niya madalas itanong sa iba't ibang mga batang babae na makipagtagpo sa kanya sa kakahuyan. Danny also had many friends who would do the same thing. Gayunpaman, hindi masyadong iniisip ito ni Gerald dahil nasanay na siya sa pagpapatakbo ng mga gawain para sa iba. Pasimple niyang kinuha ang kahon at ang $10 bago siya maglakad pababa. Pagkalingon niya, parang narinig niya sa likuran ang mahinang pagtawa ni Danny. Bumaba si Gerald upang kunin ang laptop at bumili ng bote ng mineral water bago nagpa siya na ihulog ang kahon ng mga item para kay Danny.
Ang maliit na halamanan sa labas ng unibersidad ay isang tanyag na lugar para sa mga mag-asawa na magkaroon ng kanilang lihim na pagtatagpo sa gabi. Pagkatapos nito, dumating si Gerald sa lugar na binanggit sa kanya ni Danny. Nakita niya kaagad ang isang lalaki at isang babae na nakaupo sa kakahuyan, nagkukwentuhan at nagtatawanan ng magkasama. Gayunpaman, laking gulat ni Gerald nang makita ang mukha ng lalaki at babae sa ilalim ng sikat ng buwan. Natigilan siya. Si Xavier yun. Agad na namula ang mga mata ni Gerald at nahulog sa lupa ang mga hawak niyang gamit. Si Xavier ay dating kasintahan ni Gerald at 3 araw pa lamang mula nang maghiwalay silang dalawa. Siyempre, si Xavier ang nais na wakasan ang relasyon. Nang naghiwalay sila, sinabi sa kanya ni Xavier na gusto niya ng kaunting oras na mag-isa sa sarili. Gayunpaman 3 araw lamang ito at gumugugol na siya ng oras sa ibang lalaki sa kakahuyan. Kapwa napansin din ng dalawa ang presensya ni Gerald at biglang nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Gerald, bakit ka nandito? Ikaw huwag kang magkamali. Narito ako kasama si Yuri dahil si Xavier ay nagsimulang magpanik kaagad, pakiramdam ng sobrang hiya sa oras na ito. Mabilis niyang ibinaba ang ulo, hindi alam kung paano haharapin si Gerald. Ang batang lalaki na nagngangalang Yuri Lowell na pangalawang henerasyon na mayamang anak ay sumulyap sa kahon ng mga item na nahulog sa lupa ni Gerald bago siya tumawa ng malakas. Damn it! Alam talaga ni Danny kung paano gumawa ng kalokohan sa mga tao. Hiniling ko sa kanya na padalhan ako ng kahon ng mga item na ito at hindi ko talaga inaasahan na ipadala kanya rito upang patakbuhin na lang ang kanyang mga gawain. Ito ay nakapupukaw. Napaka-excite talaga nito. Alam ni Gerald na si Yuri na pangalawang henerasyon na mayamang anak ay matalik na kaibigan ni Danny. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng maraming mga restoran at siya ay karaniwang nagmamaneho ng isang Discovery 3 series na kotse sa paaralan. Mahigpit lang na nakakabitin ni Gerald ang mga kamao matapos makinig sa mga sinabi ni Yuri. Ito pala ay sadyang ginawa ito ni Danny. Bukod dito, naniniwala si Gerald na talagang may papel si Danny sa break-up nila ni Xavier. Kung hindi man, bakit makakasama ni Xavier si Yuri ilang araw lamang pagkatapos ng kanilang hiwalayan? Xavier, alam ko na ayaw mo sa akin ngunit hindi mo na kailangang makasama ang ganitong uri ng tao pagkatapos ng ating paghihiwalay. Alam mo bang kung gaano karaming mga kasintahan ang binago niya bago ito? Malakas na sigaw ni Gerald. Mahal na mahal niya ang batang babae na ito. Mahal na mahal siya. Labis na balisa at inis ang naramdaman ni Xavier nang marinig ang sinabi ni Gerald. Gerald, sino sa palagay mo ikaw? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang turuan ako kung paano ako dapat kumilos at kung ano ang dapat kong gawin? Nakipaghiwalay na ako sa iyo at mapipili kong makasama ang kahit sinong gusto kong makasama. Gayon din ni. Galit na galit si Xavier sa oras na ito. Matapos nito, inirapan niya si Gerald bago niya sinabi, pumunta ka ba dito upang ako ay naiinis? Mawala ka. Sampal. Matapos niyang magsalita, sumama si Xavier at binigyan ng mahigpit. Nasampal si Gerald sa mukha niya. Lalong tawa ng tawa si Yuri sa oras na ito. Ha ha ha. Xavier, bakit mo siya hinahabol? Hahayaan mo lang siyang manatili at panoorin kami. Xavier blushed immediately. Yuri, I've already lost all interest after seeing this guy over here. Maybe next time, D. Pagkatapos nito, kumala si Xavier mula sa hawak ni Yuri. Hindi alam ni Gerald kung paano siya lumayo mula sa kakahuyan at ang kanyang isipan ay ganap na blanko sa oras na iyon. Ang lahat ay nagmula sa pera. Si Gerald ay nasa estado na ito dahil wala siyang pera. Hahahari. Pagkabalik sa kanyang dormitoryo, sinalubong si Gerald ng tawa ng kanyang mga kaklase sa pasilyo.
Hawak-hawak ni Danny ang tiyan niya habang tumawa ng malakas. Malinaw na sinabi niya sa lahat ng kanilang mga kamag-aral tungkol sa bagay na ito. Ha ha ha. Gerald, ano ang nakita mo noong naihatid mo ang mga item kanina? Tanong sa kanya ni Blondie na may ngiti sa labi. Damn it. Si Xavier talaga ang may pinaka-perpekto na figura, sabi ni Danny habang nakangisi. Mahigpit na isiniksik ni Gerald ang mga kamao at namula ang mga mata sa oras na ito. Gustong-gusto niyang patayin si Danny. Gusto niyang mamatay kasama si Danny. Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Galit na sigaw ni Gerald. Tumawa si Danny bago siya sumagot, Hoy, tingnan mo rito. Hindi naman ako natatakot sa iyo. Sa lahat ng mga mahihirap na tao sa aming klase, ikaw ang pinakahamak ko. Si Xavier ay isang napakagandang babae at sayang ang pagkakaroon niya ng isang relasyon sa isang tulad mo. Mas makakabuti para sa aking kapatid na mag-enjoy at maglaro kasama siya ng ilang araw kahit papaano di. You by the way, Gerald, alam mo bang nagawa ni Yuri na kunin si Xavier? Pagkatapos ng pag-text sa kanya ng mas mababa sa kalahating oras. Habang hinabol mo siya ng higit sa 1 taon bago siya tuluyang pumayag na maging kasintahan mo. Natatawa ang lahat sa oras na ito at wala namang nagmamalasakit. Sa dignidad ni Gerald. Ginawa ko ito para sa iyo. Agad na sumugod si Gerald kay Danny. Bilang isang resulta, natapos na siyang mabugbog ng mga kaibigan ni Danny sa halip. Sa huli, sumaklolo sa kanya ang mga kasama sa bahay ni Gerald at dinala nila siya pabalik sa kanilang sariling dormitoryo. Tinakpan ng mukha ni Gerald ang kanyang saplot habang patuloy sa paghikbi habang nakahiga sa kama. Bakit? Bakit nila ako dapat binuli at yurak sa aking dignidad? Bakit? Wala ba akong anumang damdamin dahil lamang sa mahirap ako? Hindi ba ako isang tao sa kanilang paningin? Nagpatuloy si Gerald na nagpupumiglas sa loob at hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Hindi niya makakalimutan ang tanawin na ngayon lamang niya nasaksihan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ilalim ng mga takip. Umiiyak bago siya tuluyang makatulog. Marahil ay dahil sa ito ay isang madilim at tahimik na gabi. Napakatahimik na natulog si Gerald ng gabing iyon. Nang magising siya kinaumagahan, wala ng tao sa dormitoryo. Alam ni Gerald na ang pinuno ng dormitoryo ay hindi nais na gisingin siya dahil sa maramdaman niya na mas makakabuti kay Gerald na manatili sa dormitoryo sa halip na pumunta sa silid-aralan. Pagkatapos ng mga kaganapan noong nakaraang gabi, nang kunin ni Gerald ang kanyang cellphone, natuklasan niyang marami siyang natanggap na mga text message at hindi nasagot na tawag. Nagulat si Gerald, lahat sila ay mga foreign number. Nakatanggap din si Gerald ng isang text message na nagsasaad na may naglipat ng pera sa kanyang bank account. Daxtonville Bank, 19 na taon. Ang balanse ng iyong account na nagtatapos sa 107 ay peso 1,500,000.00. Natigilan si Gerald nang tignan ang serye ng mga numero. 1,500,000 dolyar. Sino ang maglilipat ng $1.2 milyon sa kanya? Nagmamadaling tumawag si Gerald sa bangko upang kumpirmahin ang paglipat at lalo siyang naguluhan matapos makatanggap ng kumpirmasyon mula sa bangko. Sa oras na ito, nagsimulang tumunog muli ang kanyang cellphone. Ito ay isa pang tawag sa telepono mula sa isang pang-internasyonal na numero ng telepono at sinagot kaagad ni Gerald ang tawag. Gerald, natanggap mo na ba ang perang inilipat ko sa iyo? Ako ang iyong ete. Isang pamilyar na boses ang tumunog sa kabilang dulo ng linya. Sister, what the hell is going on? Aren't you and our parents working hard to make money abroad? Where did you get so much money? Gulat na gulat si Gerald. Balak itago ng aming ama sa iyo sa loob ng 2 pang taon. Ngunit hindi ko magawa ang aking sarili na gawin ito dahil alam kung patuloy kang binubuli sa paaralan. Sa makatuwid, binalak kung sabihin sa iyo ang balita ng maaga. Ang aming pamilya ay
Talagang mayaman. Ang pamilyang Crawford ay may isang malaking industriya sa negosyo sa buong mundo. Alam mo bang 8% ng mga minahan ng ginto, mineral at petrolyo sa Africa nakabilang sa aming pamilya? Hindi ito kasama ng lahat ng iba pang mga industriya sa Daxtonville at sa ibang bansa. Ano? Agad na humugot si Gerald. Kung ang 1,000,000 at kalahating milyong ito ay wala pa sa kanyang mga kamay, hindi niya talaga ito pinaniwalaan. Inisip talaga niya na ginagawa lang siya ng biruan ng kanyang kapatid. Alam kong nahihirapan kang maniwala sa akin, Gerald, ngunit kailangan mong malaman na dahan-dahang tanggapin ang katotohanan. Sa simula, lumaki din ako sa isang mahirap na kapaligiran, ngunit sa pagtagal ng ilang oras, unti-unti kong nakilala ang pamumuhay ng lifestyle ng isang mayamang tao. Sa pamamagitan ng paraan, nagpadala ako ng isang bagay sa iyo sa pamamagitan ng courier at dapat itong dumating sa kaninang umaga. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pera sa hinaharap. Hindi ko alam kung magkano ang gasto sa Daxtonville ngayon. Ngunit hindi ka dapat mag-alala, gamitin mo lang ang $1.5 milyong sa ngayon. Tatawagan kita ulit sa susunod na buwan. Pagkababa ng telepono ay hindi pa rin makapaniwala si Gerald. Palagi siyang nabuhay bilang isang mahirap na tao sa buong buhay niya. Ngunit, siya ay talagang pangalawang henerasyong mayamang anak. Ang lihim na mayaman na tao. Ito ay lumabas na ang kanyang mga magulang at kapatid na babae ay nagsinungaling sa kanya nang sinabi nila sa kanya na nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Pagkatapos nito, diretsong tumawag si Gerald sa kanyang mga magulang. Una silang nagalit na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid ang tungkol sa kanilang kayamanan nang walang pahintulot sa kanila, ngunit sa ilang sandali, napagpasyahan nilang humingi na lamang ng tawad kay Gerald. Sinabi sa kanya ng ama ni Gerald na wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin ito dahil nais niyang itaas siya upang magkaroon ng isang kababaang loob. Pagkatapos nito, maraming ipinaliwanag sa kanya ng kanyang ama. Pagkatapos ay nag-alis si Gerald ng $100,000 mula sa bangko bago siya mamili kasama ang ilan sa mga black bank card na naipadala lamang sa kanya ng kanyang kapatid. Sa katunayan, hindi pa rin ganap na kumbinsido si Gerald. Panaginip lang ba ito? Labis na nasasabik si Gerald sa oras na ito. Ha ha ha. Savia, kung hindi ka nakipaghiwalay sa akin, mabibili kita ng kahit anong gusto mo ngayon. Yuri at Danny, nainsulto mo na at biniro mo ako sa unibersidad. Nagtataka ako kung ano ang magiging reaksyon ninyong dalawa sa hinaharap. Mapait na umiti si Gerald sa sarili. Halos tanghali na nang umalis siya sa bangko. Sa oras na ito, tumunog ang cellphone ni Gerald at napagtanto niya na ito ay isang tawag sa telepono mula sa pinuno ng kanyang dormitory. Kamusta? Gerald, okay ka lang? Bakit wala ka sa dormitoryo? O, naglakad-lakad ako. Ang iilan sa atin ay natatakot sa kamatayan. Sobrang nag-aalala kami sa iyo. Nga pala, kaarawan ni Noemi ngayon. Dahil hindi ka niya makontak, tinanong niya ako na tanungin ka kung dumadalo ka ba sa kanyang kaarawan sa gabing ito. Sinabi niya na nabanggit na niya sa iyo ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan ilang araw na ang nakakaraan. Matapos marinig ang kanyang mga salita, tiningnan ni Gerald ang listahan ng mga hindi nasagot na tawag sa kanyang telepono bago niya napagtanto na napalampas niya ang ilang mga tawag mula kay Noemi. Si Naomi ay kamag-aral ni Gerald at hindi lamang siya napakaganda. Ngunit napakalapit din niya kay Gerald. Bukod kay Xavier, si Noemi lang ang kaibigang babae ni Gerald. Sa katunayan, naalala ni Gerald na sinabi sa kanya ni Noemi tungkol sa kanyang kaarawan ilang araw na ang nakalilipas. Gayunpaman, wala siyang sinabi sapagkat nagpupumilit na lamang siyang pakainin ang kanyang sarili ilang araw na ang nakalilipas. Ngunit ngayon, napagpasyahan ni Gerald na mabuhay tulad ng isang normal na tao sa kanyang karaniwang bilog ng mga kaibigan.
Kaya, bakit hindi siya pumunta sa birthday party? Kailangan kong kumuha ng regalong kaarawan para sa kanya. Tama. Matapos isabit ang telepono, tumingin sa paligid niya si Gerald at ang nag-akit lamang sa kanya ay ang Hermes Shop. Ito ay isang bantog sa buong mundo na tindahan na luho na may dalang mga marangyang item. Kahit na napakamahal nito, maraming pangalawang henerasyon na mayamang anak mula sa Universidad ni Gerald ang nagnanais na pumunta dito higit sa lahat. Dahil sa prestihiyo, hindi plano ni Gerald na pumasok sa tindahan ngunit bigla niyang naisip ang Universal Global Supreme Shoppers Card na ipinadala sa kanya ng kanyang kapatid ngayon. Nakaramdam siya ng labis na tukso sa oras na ito. Sa una ay nag-aatubili siyang gumastos ng pera ngunit nang maisip niya ang tungkol sa card, agad na bumawas ang pagkakasala ni Gerald. Matapos huminga ng malalim, naglakad agad si Gerald papasok sa Hermstay Boutique Store. Hello sir, ano ang magagawa ko para sa iyo? Isang napakagandang sales girl sa loob ang masalubong sumalubong kay Gerald. Even though there was a trace of contempt in her eyes when she glanced at Charlie's clothes, she was still very polite. Alam niya na ang lahat na pumasok sa tindahan na ito ay karaniwang lilingon muna sa paligid ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. May isang taong kagaya niya na nais na pumasok sa kanilang tindahan ng boutique. Titingnan ko muna ang paligid ng tindahan, agad na sagot ni Gerald. Ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na pumasok sa isang marangyang tindahan ng beefy boutique kaya hindi niya talaga alam kung ano ang bibilhin. Ang cold sales ng sales girl sa mukha niya habang nakatingin kay Gerald. Yuri, maaari mo ba akong bilhan ng isang bag? Sa oras na ito, isang pamilyar na boses ang umabot sa tainga ni Gerald at nakita niya ang isang magandang batang babae na papasok sa tindahan habang nakahawak ito sa braso ng ibang lalaki. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gerald nang lumingon siya at nakita ang mag-asawa. Ito ay walang iba kundi si Yuri at Savia. Kamusta? Ito ba ang iyong kasintahan, Iloel? Ang ganda talaga. Nya. Sa sandaling nakita ng sales girl na naglilingkod kay Gerald kanina. Kay Yuri, nagkaroon ng pagbabago sa 180 degree sa kanyang pag-ugali habang binati siya nito ng may ngiti sa labi. Alam ng lahat na si Yuri ay isang pangalawang henerasyon na mayamang anak at siya ay nakakaakit sa kung saan man siya magpunta. Iyon ang dahilan kung bakit sumugod ka agad sa kanya. Ang sales girl. Rachel, ito ang aking kasintahan, Savia. Dinala ko siya dito upang tingnan niya yon dahil gusto kong bilhan siya ng isang bag. Namulasik Savia sa oras na ito. Si Yuri ay talagang isang mayamang binata na kinikilala saan man siya magpunta. Sa oras na ito, itinuro ni Savia ang isa sa mga bag bago niya sinabi. Yuri, gusto ko ang bag na ito. Ang bag ay inilagay sa loob ng isang gabinete at mukhang napaka marangya at engrande. Ngumiti si Rachel bago niya sinabi, ang bag na ito ay isang edisyon ng kolektor na ipinakilala sa pagdiriwang ng ika-negatibo 200 anibersaryo ng Hermes. Mayroong 200 mga unit lamang ng bag na ito na ginawa sa buong mundo at nagkakahalaga ng $55,000. Ano? Gulat na gulat si Xavia at hindi niya mapigilang humingal ng malakas. Tumalon din ng bahagya si Yuri bago siyang ngumiti at sinabi, Rachel. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang handmade bag na may mahusay na pagkakagawa. Ito ay inilabas lamang noong nakaraang taon at nanalo na ito ng isa sa mga spot sa listahan ng nangungunang 10 kalakal na produkto sa buong mundo, tama ba? Labis na nagulat si Rachel sa malawak na kaalaman ni Yuri. Tila. Marami kang nalalaman tungkol sa mga bag. Umiling si Yuri bago niya sinabi, gusto kong mag-research ng mga mamahaling paninda ngunit ito talaga ay isang napakamahal na bagi. Pagkatapos nito, tiningnan ni Yuri si Xavia bago niya sinabi, mahal ko, talagang may kasiya kang lasa. Makuha ka namin ng isa. Pang bag na nagkakahalaga ng $5,000 o $6,000 sa halip
Mas gugustuhin pang mamatay ni Yuri kaysa bumili ng isang bagsa. Halagang $55,000. Sinabi ni Xavier na sinabi niya, ang kasintahan ni Alice ay bumili sa kanya ng isang bag na nagkakahalaga ng higit sa $8,000. Kaya, maghihintay ka hanggang sa makakuha ako ng karagdagang alawan sa susunod na buwan kung gayon. Sa oras na ito, ang iba pang mga tao na narinig lamang na ipinakilala ng Rachel ang bag kay Yuri ay mabilis na pinalibutan ang gabinete na naglalaman ng marangyang bag. Nang pinag-uusapan ni Yuri ang tungkol sa bag na nagkakahalaga ng $55,000, tila napaka may kaalaman siya. Ang bawat isa ay labis na humanga sa kanyang kaalaman. Nang makita ni Gerald na iniwan na siya ng sales girl na mag-isa, ayaw na niyang manatili sa boutique shop dahil ayaw niyang makita siya ni Xavier. Sa oras na ito, biglang lumapit ang isang mas batang sales girl kay Gerald bago siya yumuko at sinabi, "Hello sir, paano? Kita matutulungan gayon?" Mukhang nagsimula lang siyang magtrabaho bilang isang sales girl. Medyo nahiya pa siya. Gayunpaman, pinainit nito ang puso ni Gerald sapagkat siya ay magalang. "O, gusto kong bumili ng isang regalo sa kaarawan." Sagot agad ni Gerald. "Sir, may shopper's card po kayo. Kung mayroon ka nito, masisiyahan ka sa isang diskwento sa iyong mga pagbili." Kahit na si Gerald ang kauna-unahang customer, hindi niya ito hinusgahan ng simple dahil sa kanyang simple at kaswal na hitsura. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagsasalita sa kanya sa isang napaka-profesional na pamamaraan. "Ay, maaari mo bang tingnan ito?" Inilabas ni Gerald ang Universal Global Supreme Shoppers Card na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid bago ipasa ito sa sales girl. Napamulat ng tindig ang kanyang mga mata sa gulat nang makita ang card. Ito itim na gintong card. Nagpatuloy ang pagtitig ng sales girl kay Gerald na gulat at hindi makapaniwala. Ang binatang ito ay mukhang isang ordinaryong mag-aaral at hindi isang tanyag na mayamang tao. Paano siya maaaring magkaroon ng isang itim na gintong card? Naguluhan si Gerald at tinanong niya, ano ang isang itim na gintong card? Ito ay isang kataas-taasang antas ng card at maaari kang gumastos ng hanggang sa $300,000 sa card na ito habang ang minimum na halaga para sa bawat transaksyon ay $50,000, Ginoo. Lalo pang naguluhan si Gerald sa oras na ito. Alam niyang mayaman ang kanilang pamilya, ngunit hindi niya alam na sobrang yaman nila. "Sir, batay sa mga item na kasalukuyang dinadala namin sa aming tindahan, hindi mo magagamit ang itim na gintong card na ito sa alinman sa mga regular na mamahaling kalakal sa shop na ito. Gayunpaman, madali mong maaabot ang minimum na halaga ng transaksyon kung titingnan mo ang edisyon ng bag ng kolektor. Dadalhin ko ito sa iyo ngayon." Yumuko ulit ang sales girl bago siya umalis kaagad. Sa parehong oras, si Xavier at Yuri ay nakatingin pa rin sa paligid ng boutique store habang tiningnan nila ang lahat ng mga bag na may hitsura ng paghanga sa kanilang mukha. Na-unlock ng batang sales girl ang kabinet bago inilabas ang edisyon ng kolektor. Sumimangot kaagad si Rachel bago niya sinabi, "Wendy, ano sa palagay mo ang ginagawa mo ngayon?" Tumalikod si Wendy at sumagot, "Nais kong ipakita sa isang customer ang bag na ito." "Ito ba ang uri ng bag na dapat mong ipakita sa anumang customer? Kanino mo ito ipinapakita?" Nakasimangot si Rachel habang nakatitig kay Wendy. Tumingin si Wendy sa direksyon ni Gerald habang sinabi niya nang may paggalang, "Ang Ginoo dito." Tumalikod din sina Yuri at Xavier upang tingnan ang direksyon na tinuro ng sales girl bago sila humagalpak ng tawa. "Ha ha ha." Hindi napigilan ni Yuri ang tawa nito nang makita niya si Gerald. Kung kaya niya, gumulong na sana siya sa lupa habang tumatawa. "Ano ang pinagsasabi mo?" Gusto ng lalaking iyon na makita ang bag ng kolektor. Tanong ni Yuri sabay turo ng daliri kay Gerald. Ito ay isang malaking biro kay Yuri. Napatingin si Yuri kay Gerald na may kasuklam-suklam na ekspresyon sa mukha at naramdaman ni Gerald na medyo nahihiya.
Sa oras na ito dahil maraming tao ang nakatingin sa kanya. Si Rachel ay mayroon ding pangit na ekspresyon sa mukha habang sinasabi, Wendy, sa palagay mo ba makakaya ng taong ito na bumili ng anuman sa mga bag sa aming tindahan ng bautike? Sinong? Binibiro mo? No, Rachel. That customer has a black gold card. He is our lazy customer. Ha ha ha. Tumawa ulit ng malakas si Yuri. Isang SEC customer. Siya ay isang tanyag na tao sa aming universidad. Sinamaan din ng tingin ni Xavier si Gerald na nainis na sinabi. Gerald, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Bakit hindi mo umalis? Kaagad sa lugar na ito. Ha ha ha. Napatingin sa paligid si Gerald habang ang dami ng tao ay patuloy. Nakinukutya siya. Ang batang sales girl ay inilagay din sa napakahirap na posisyon habang si Rachel ay nakatingin kay Gerald. Na naiinis. Sa oras na ito, sumampa lang si Gerald sa counter bago niya mailagay ang itim na card na ginto sa counter. Bibili ako ngayon ng edisyon ng bag ng kolektor na ito. Ang lihim na mayaman na tao. Gerald, bakit ka nagkukunwaring mayaman? Mapanghamong. Tanong ni Xavier. Gayunpaman, nagulat si Rachel matapos mailagay ni Gerald ang black gold card sa counter. Ang Universal Global Supreme Shoppers Card na ito para sa mga mamahaling tindahan ay magagamit lamang sa pinakamayaman at makapangyarihang pamilya sa buong mundo. Walang duda na ang may-ari ng itim na gintong card ay talagang napayaman at makapangyarihan. Sa kabilang panig, mabilis na dinala ni Wendy ang card reader sa counter. Pagkatapos nito, ipinasok ni Gerald ang kanyang kaarawan sa card reader bilang passcode at matagumpay ang transaksyon. Matagumpay na nakumpleto ang transaksyon. Oh my God! Gulat ang lahat ng tao. Ay naku! Nabili lang ba ng batang ito ang edisyon ng bag ng kolektor ng Hermes na nagkakahalaga ng 55,000 dolyar? Napakayaman talaga niya. Talaga bang isang mapagpakumbabang anak na mayaman ang pangalawang henerasyon na ito? Lahat ay nakatingin kay Gerald na may maapoy na mga mata. Sa oras na ito, kahit si Yuri ay nakatitig kay Gerald na hindi makapaniwala. Paano maaaring ang yaman na ito ay yumaman? Nakaramdam siya ng matalim na sakit sa kanyang puso. Bukod dito, ipinapakita pa rin niya ang kanyang kaalaman sa lahat ng mga mamahaling kalakal bago ito. Ngayon, wala siyang ibang hitsura kaysa sa isang payaso. Si Xavier ay may isang hitsura ng hindi makapaniwala sa kanyang mukha sa oras na ito. Ikaw. Gerald, saan mo nakuha ang card na ito? Paano niya maaaring bilhin ang bag na nagkakahalaga ng 55,000 dolyar tuwing nais niya? Hindi makapaniwala si Xavier. Na nagmamay-ari din si Gerald ng isang Universal Global Supreme Shoppers Card. Kahit na ang card ng marangyang mamimili ay napakahalaga sa sarili nitong nabili lang niya ang bag ng mag-isa. Ito ba ay totoo? Sinulyapan ni Gerald si Xavier, ngunit wala man lang siyang sinabi. Nararamdaman pa rin niya ang matalim na sakit sa kanyang puso. Ngunit nanlamig siya ng malamig kay Xavier. Sa oras na ito, naisip ni Gerald sa kanyang puso, ang aking kapatid na babae ang siyang nagbigay sa akin ng card na ito at talagang makakabili ako ng isang bagay na nagkakahalaga ng hanggang 300,000 dolyar. Sir, ibabalot ko agad sa iyo ang item na ito. Mangyaring maghintay ng kalahating oras. Ito ay isang napakamaluho na produkto kaya dapat nating tiyakin na ang packaging para sa bag ay perpekto. Nakaramdam ng labis na kahihiyan si Gerald sa dami ng tao na nakatitig sa kanya ng masidhi. Matapos niyang tanggihan ang serbisyo sa pambalot, kinuha ni Gerald ang bag sa kanyang kamay habang naghahanda siyang umalis. Kaagad. Sandali lang. Tumigil ka dyan. Si Yuri ay may pangit na ekspresyon sa mukha habang naglalakad sa harap ni Gerald upang pigilan siyang umalis. Anong gusto mo? Malamig na tanong ni Gerald. Mumuso si Yuri bago niya tinuro ang itim na gintong card sa kamay ni Gerald.
Pinaghihinalaan ko na ninakaw mo ang itim na gintong card mula sa orihinal na may-ari nito. Kung sa bagay, hindi gano kahirap magnakaw ng password ng isang tao o passcode sa ngayon. Pagkatapos nito, tiningnan ni Yuri si Rachel bago niya sinabi, Rachel, payuhan ko kayo na tawagan ang manager mo upang alamin agad ang bagay na ito. Kung ang itim na gintong card na ito ay talagang ninakaw, mag-iiwan ito ng napakasamang reputasyon para sa iyong tindahan ng bautike kapag nalantad ang bagay na ito. Nagbalik sa katinuan si Xavier sa oras na ito at mabilis siyang nag-chim, Rachel. Paano ang isang tagatamo tulad ni Gerald na posibleng nagmamay-ari ng isang kataas-taasang card at makakabili ng isang napakahalagang bag? Si Xavier ay hindi pa rin makapaniwala. Naramdaman ni Rachel na ang sinasabi nila ay may ganap na kahulugan. Sa makatuwid, tumingin siya kay Gerald bago niya sinabi, Sir, mangyaring maghintay ka muna dito sandali. Darating agad ang manager namin dito. Pagkatapos nito, hinarangan ng lahat ang paraan ni Gerald na para bang sinusubukan nilang pigilan ang isang manloloko na makatakas. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na magdulot ng labis na kaguluhan dahil lamang sa nais niyang bumili ng isang bag. Gayunpaman, alam niya na hindi siya makakaalis ngayon kahit na gusto niya. Nakatayo lang siya rito at matyagang naghintay para sa manager ng tindahan. Sa lalong madaling panahon, isang babae na nasa edad na 30 taon na ang suot na napaka-elegante ang lumitaw sa harap ng karamihan ng tao. Agad na sinabi ni Rachel sa manager na hinala niya si Gerald bilang isang pandaraya na ninakaw ang itim na gintong card ng iba. Tumingin ang manager kay Gerald bago siyang ngumiti at sinabi, Humihingi ako ng pasensya, Ginoo, ngunit kung wala kang pakialam, maaari mo akong payagan na suriin ang iyong itim na gintong card. Siya ay napakamagalang at magalang dahil siya ang tagapamahala ng tindahan at hindi niya hinusgahan ang kanilang mga customer sa pamamagitan lamang ng kanilang pagpapakita. Naramdaman ni Gerald na napaka walang magawa sa oras na ito at maabot lamang niya ang kanyang itim na gintong card sa manager. Nang hindi sinabi, nagdala ang manager ng isang espesyal na card reader. Pagkatapos nito, husay niyang inilagay ang card sa loob. Sir, pwede po bang ibigay mo sa akin ang iyong apelyido? Nais ko ring malaman ang iyong numero ng pagkakakilanlan, magalang na hiling ng babaeng manager. Ivay's name is Gerald Crawford and Ivay's sister's name is Jessica Crawford. Kahit na inilagay ng kanyang kapatid ang kanyang petsa ng kapanganakan bilang passcode para sa kanyang mga card, hindi sigurado si Gerald kung ang card ay nasa ilalim ng kanyang pangalan o ng kanyang kapatid. Inabot din ni Gerald ang kanyang identification card sa manager ng walang pag-aalinlangan. Tingnan natin kung paano niya ipapaliwanag ang kanyang sarili ngayon. Sambit ni Yuri habang nagtatawanan. Pagkatapos nito, inilabas niya ang kanyang cellphone upang makapag-file siya ng ulat ng pulisya sa oras na malaman nila ang totoo tungkol kay Gerald. Ang babaeng manager ay nagpatuloy sa kanyang inspeksyon. Makalipas ang ilang sandali, isang hitsura ng sindak ang sumilay sa kanyang mga mata nang makita niya na si Gerald talaga ang may-ari ng itim na gintong card. Siya ay talagang isang kataas-taasang kasapi at nangangahulugan ito na siya ay miyembro ng isang napakamayaman at makapangyarihang pamilya sa buong mundo. Sumabog agad ang manager sa malamig na pawis. Damn it! Talagang ginawang masaktan siya ni Rachel ng isang mahalagang at malakas na costumer. Kinuha ng babaeng manager ang card sa kanyang kamay bago siya lumakad kay Gerald at yumuko sa harap niya sa isang magalang. Mahal na Iri Crawford, humihingi ako ng paumanhin kung nasaktan kita. Mangyaring payagan akong ibalik sa iyo ang iyong itim na gintong card. Ano? Natigilan ang lahat. Si Rachel ay nakatayo sa daan ni Gerald sapagkat sinusubukan niyang pigilan siyang umalis at naramdaman niya ang labis na kahihiyan sa oras na ito. Manager, sigurado ka na hindi nagkamali?
Mayari ba talaga ang taong ito ng black gold card? Tinaas ng babaeng manager ang kanyang kamay at hinampas sa mukha si Rachel. Tumabi ka na. Tinakpan ng kamay ni Rachel ang mukha niya nang mabilis itong tumabi. Nataranta sina Yuri at Savia. Alam ng babaeng manager na kilala nilang dalawa si Gerald at sila ang nagtatangkang pagbibiro at mapahiya siya. Sa makatuwid, naisip niya na mas makakabuti kung makamit niya ang pabor ni Gerald sa pamamagitan ng paghabol sa kanilang dalawa sa labas ng tindahan ng Hermes ngayon. Mabilis na lumapit ang manager kina Yuri at Savia bago niya sinabi. Paumanhin, ano ang sinusubukang patunayan ninyong dalawa? Bakit mo hinimok ang aming sales girl na masaktan ang aming pinakamahalagang customer? Tumingin si Yuri sa manager bago niya sinabi, binibigyan ko lang kaya ng babala bilang isang mabait na kilos. Pinahahalagahan namin ang iyong kabaitan ngunit kung wala kang bibilhin, talagang pahahalagahan namin ito kung umalis ka agad sa aming tindahan. Napakatalas at malamig ng mga salita ng babaeng manager. Hinahabol niya sila palabas ng tindahan. Tumingin si Xavier kay Yuri, inaasahan na mailalabas niya sila sa nakakahiyang sitwasyon. Gayunpaman, pawis na pawis din si Yuri sa oras na ito. Kahit na nagmula siya ng pera upang makabili ng isang bag na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar, wala pa rin siya kumpara kay Gerald. Si Gerald ay isang kataas-taasang customer. Halika na! Napangisi ng ngipin si Yuri sa galit habang hinihila niya si Xavier palabas ng tindahan. Sa oras na ito, si Rachel ay nakayuko din sa harap ni Gerald. Paumanhin. Humihingi ako ng paumanhin, Crawford. Pinagsisihan niya ang kanyang mga aksyon at nagsisi talaga siya sa paghusga sa kanyang mga customer sa kanilang hitsura. Pumikit si Gerald sa kanya at simpleng umiti siya kay Wendy bago niya sinabi, maraming salamat sa lahat ng gulo ngayon. Hindi kita kailangan balutan ng bag para sa akin dahil nagmamadali ako. Paalam. Pagkatapos nito, kinuha ni Gerald ang bag sa kanyang mga kamay. Bago siya umalis kaagad. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nanalo siya sa isang laban sa pera. Sa katunayan, hindi siya ang uri ng taong gagastos ng labis. Gayunpaman, sa wakas ay isang ordinaryong tao si Gerald na maaaring mabuhay ng kanyang buhay nang hindi nag-aalala tungkol sa pera. Pagkaalis sa tindahan ay nagsimulang tumunog muli ang cellphone ni Gerald. Ito ay isang tawag sa telepono mula kay Naomi. Naririnig ni Gerald ang nag-aalalang boses ni Noemi sa kabilang dulo nang sinagot niya ang tawag. Gerald, wala akong pakialam kung ano ang tingin ng ibang tao tungkol sa iyo, ngunit isa ka sa pinakamalapit kong kaibigan. Kailangan mong pumunta sa aking birthday party ngayong gabi. Narito na ang lahat ng iyong mga kasama sa dormitoryo. Umiti si Gerald bago siya sumagot, sige, pupunta ako doon. Nga pala, tiyaking maganda ang hitsura mo ngayon. Nais kong magpakilala sa iyo. Sinabi ulit ni Naomi sa telepono. Napailing na lang si Gerald na walang magawa. Dahil hindi niya kayang ibigay kay Noemi ang bag nang hindi ito nababalot, lumakad si Gerald sa isang kalapit na supermarket upang bumili ng isang plastic bag sa halagang 20 sentimo. Pagkatapos nito, inilagay niya ang bag ng Hermes sa pulang plastic bag. Sumakay siya ng taksi bago siya sumugod sa Jade Restaurant. Sa oras na ito, sa Jade Restaurant, binaba na ni Noemi ang telepono. Bago siyang umiti sa batang babaeng may buhok na nakaupo sa tabi niya. Ang batang babae ay ganap na maganda at mukha siyang isang diyosa. Alice, si Gerald ay isang matalikong kaibigan. Napakagaling niya. At may pagkaaral na tao. Gusto kong ipakilala sa kanya sa paglaon. Suot ni Alice ang kanyang earphones at nanginginig ang mga paa. Habang nakikinig ng musika. Napakapuro at ganda niya talaga. Okay. Sina Alice Bradford at Naomi ay magkaibigan sa pagkabata na. Magkasama na lumaki at nag-aral sila sa iisang pamantasan kahit na nakikibahagi sila sa iba't ibang larangan. Dahil kaarawan ngayon ni Noemi, inimbitahan niya si Alice at ang
Ilan sa kanyang mga kaibigan sa dormitoryo na ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama siya. Sa oras na ito, alam din ni Noemi na kahit isang diyosa si Alice, siya ay walang asawa mula noong high school at kasalukuyan siyang naghahanap ng kasintahan. Binuksan ni Alice ang isang bote ng katas habang inumin niya ito sa kaaya-aya. Sa oras na ito, bumukas ang pinto. Ang lihim na mayaman na tao. Gayunpaman, ang taong pumasok sa pintuan ay hindi si Gerald. Danny, anong ginagawa mo dito? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Noemi pagkakita niya kay Danny. Pareho silang magkaklase at si Noemi ay malapit sa kanila. Gayunpaman, nalaman ni Noemi kaninang umaga na niloko ni Danny si Gerald. Sa makatuwid, nawala ang galit ni Noemi kay Danny. Hindi inaasahan na ang taong ito ay sobrang makapal ang balat at talagang pumunta siya rito kahit na pinagagalitan lang siya. Naomi, galit ka pa ba? Nagbibiro lang ako kasama si Gerald kagabi. Sino ang mag-aakalang ihahatid niya ang kahon kay Yuri? Sagot ni Danny habang ngumiti siya ng masigla. Marami rin sa kanyang mga kasama sa kwarto ang sumama din sa kanya at lahat sila ay nagdala ng mga regalo. Sa pagsasalita tungkol dito, ang pamilya ni Noemi ay napakayaman. Din at inalok na ni Noemi na tulungan si Gerald ng maraming beses. Gayunpaman, palaging tinanggihan ni Gerald ang kanyang mabuting kalooban. Kilala ni Danny si Noemi mula pa noong sila ay nasa high school. Naomi, ito ba ang Gerald na ipapakilala mo sa akin? Ano ang nangyayari? Tanong ni Alice habang nakatitig kay Danny. Pagkakita na lang ni Danny kay Alice, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng maliwanag. Sa katunayan, nais na niyang makilala si Alice mula pa noong unang panahon. Si Alice ang pinakamagandang batang babae na nakita niya sa Broadcasting and Media Department. Sa oras na ito, ang tanging dahilan kung bakit nagtipon siya ng lakas ng loob na walang balak na dumating at humingi ng tawad kay Noemi ay dahil alam niyang nandito rin si Alice. Pagkarinig ni Danny ng mga salita ni Alice, mabilis niyang sinabi, "Kumusta ang magandang Alice? Kaklase ko si Gerald. Isa siyang kakulangan na pinagtawanan ko kahapon." Hahahari. When Danny recalled that Gerald had delivered some birth control supplies to his ex-girlfriend last night, Danny could not help but laugh out loud. Manahimik ka nga. Sagot ni Noemi habang nakatingin kay Danny. Sa oras na ito, may isang kakaibang ekspresyon sa mukha si Alice. Mayroon bang napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng mahirap at mayamang mag-aaral? Ang mga kasama sa bahay ni Gerald ay mayroon ding napakapangit na ekspresyon ng kanilang mga mukha sa oras na ito. Okay. Wala na akong sasabihin pa. Tumawa si Danny bago sinabi niya, Naomi, bakit hindi mo tingnan ang nakuha ko para sa iyo? Sa oras na ito, may nagtulak ulit ng pinto. Pagkabukas ng pinto, lumakad si Gerald na may dalang isang pulang plastic bag sa kanyang kamay. Gerald, narito ka na sa wakas. Agad na tumalon si Noemi na may ngiti sa labi. Tumango si Gerald bilang pagkilala at agad niyang napansin si Danny na nakatitig sa kanya na may isang mapanuyang ekspresyon sa mukha. Sa katunayan, si Danny ay may isang mapagpakumbabang ekspresyon sa kanyang mukha kung ito ay anumang iba pang henerasyon na mayamang anak. Gayunpaman ngayon din si Gerald ito. Tinaas din ni Alice ang kanyang ulo upang tumingin kay Gerald sa oras na ito. Sa katunayan, gusto talaga maghanap ng kasintahan ni Alice ngunit nasabi niya kaagad na si Gerald ay marahil ay hindi mula sa isang mayamang pamilya. Wala sa isip si Alice kung galing siya sa isang ordinaryong pamilya basta gwapo at kaakit-akit siya. Gayunpaman, kahit nagwapo si Gerald, masasabi ni Alice na ang lahat ng mga damit na suot ni Gerald mula ulo hanggang paa ay hindi nagkakahalaga ng higit sa $50. Masyado siyang ordinary. Nang maisip ni Alice ang binanggit ni Danny kanina, ang kanyang impression kay Gerald ay umabot sa isang bagong mababang punto. Puno ng pagkabigo ang mukha ni Alice. Gerald, this is Alice.
Alice, ito ang aking kaibigan, Gerald. Pinakilala nilang dalawa ni Noemi na may ngiti sa labi. Tumango si Gerald bago siya sumagot, "Hello, my name is Gerald. Masaya akong makilala, Alice." Magalang na inabot ni Gerald ang kanyang kamay. Gayunpaman, hindi man lang nag-abala si Alice na tumingin kay Gerald. Sa halip, simpleng lumingon siya at nagpatuloy sa paghigop ng kanyang katas. Nakabitin sa hangin ang kamay ni Gerald at ilang sandali pa ay kinailangan niyang ibalik ang kamay niya sa sobrang sakit. Alam ni Noemi na ang kanyang matalik na kaibigan ay palaging mayroong ganoong personalidad. Kung interesado siya sa lalaki, mas marami siyang mapag-uusapan. Kung hindi man, simpleng papansinin lamang niya siya ng buo. Hindi sinabi ni Gerald tungkol dito. Pasimple siyang naglakad upang umupo sa mesa. Sa oras na ito, nakita ni Danny ang pulang plastic na bag sa kamay ni Gerald. Agad na sinabi ni Danny, "Well, Gerald, kaarawan ni Noemi ngayon. Kaya, anong regalo sa kaarawan ang nakuha mo rito? Bakit hindi mo ito ipakita sa amin?" Hindi na nakatiis ang pinuno ng dormitory ni Gerald at mabilis niyang tinanong, "Danny, bakit palagi mong sinusundo si Gerald?" Pasimple na tumawa si Danny sapagkat nasisiyahan siya sa panunuya at pagtawa sa iba. Sumulyap si Danny kay Gerald na may malamig na ekspresyon sa mukha bago niya inilabas ang regalong binili niya para kay Noemi. Nabili din pala ni Danny ang isang itim na branded bag para sa kanya. "Naomi, binili ko ito para sa iyo." Isang bag ng Hermes. Pagkalabas pa lang ni Danny ng bag, naintriga agad si Alice at lahat ng mga magagandang kasama sa kwarto. Isang Hermes bag. Ang presyo sa merkado para sa isa sa mga bag ay hindi bababa sa $8,000, tama ba? Ang lahat ng magagandang batang babae ay kaagad na may ibang impresyon kay Danny. Ang taong ito ay talagang napakamapagbigay. Si Alice, ang diyosa na palaging napakalamig sa iba, ay hindi maiwasang masulyap kay Danny sa oras na ito. Hindi naman ganun kamahal. Alam na alam ng tatay ko ang manager sa Hermes, kaya binili ko ito sa 7,000 na raang dolyar. Mumiti si Danny habang nasisiyahan siya sa kamangha-manghang tingin na binibigay ng lahat sa kanya sa oras na ito. Kahit na kinamumuhian talaga ni Noemi si Danny, kinuha niya ito sa kanyang kamay nang hindi nagsasabi ng iba pa. Ang Hermes Rumble talaga ang pinakabagong bag na inilunsad ni Hermes. Napakapopular nito sa Macau, Hong Kong at Taiwan. Ang eksaktong bag na ito ay nagkakahalaga ng $12,000 doon. Hindi mapigilan ni Alice na mapanganga nang marinig ang mga sinabi ni Danny. Nakita ni Danny ang ekspresyon ng mukha ni Alice at mabilis niyang sinabi, "Alice, ano ang palagay mo tungkol sa bag na ito? Karaniwan bang gumagawa ka ng pagsasaliksik tungkol sa mga mamahaling kalakal?" Tumingin si Alice kay Danny at sa wakas ay ngumiti siya ng mahina. Bago siya sumagot, "Gusto kong bilhin ang eksaktong parehong bag na ito bago ito, ngunit ang presyo ay masyadong mataas." Mabilis na sagot ni Danny, "Alice mahal, kukuha ako ng isa para sa iyong kaarawan. Ang $8,000 ay hindi maraming pera sa akin pa rin. Bukod dito, alam ko ang lahat na nagtatrabaho sa Hermes Key Boutique Store sa tapat ng aming universidad." Walang sinabi si Alice ngunit simpleng umiti siya kay Danny. Kahit na hindi niya personal na kilala si Danny, narinig na niya ang tungkol sa kanya noon at alam niyang playboy siya. Hindi inaasahan, napakatapang din niya at mapagbigay. Hindi mapigilan ni Alice na makaramdam ng kaunting paghanga sa kanya sa ngayon. Pagkatapos nito, ang pinuno ng dormitory ni Gerald at ang lahat ng kanyang mga kasama sa silid ay naghahain din ng kanilang mga regalo kay Noemi, sunod-sunod. Ang kanilang mga regalo ay natural na hindi kasing mahal ng marangyang regalong si Danny, ngunit ang bawat isa sa kanilang mga regalo ay nagkakahalaga din ng $300,000. Ayaw makagambala ni Gerald at simpleng plano niyang ibigay ang regalo kay Noemi matapos ang lahat. Gayunpaman, sa oras na ito, tiningnan ni Danny ang pulang plastic
Bag na nasa kamay ni Gerald bago siya ngumisi at sinabing, Gerald. Mangyaring ipakita sa amin kung ano ang binili mo para kay Noemi. Tingnan lamang ang plastic bag sa iyong kamay. Napakasaya talaga. Danny, pwede ka bang manahimik? Masayang-masaya ako kahit. Anong ibigay sa akin ni Gerald? Binalaan ulit ni Naomi si Danny. Gayunpaman, nakatingin din si Noemi kay Gerald na may pag-asang ekspresyon sa mukha. Medyo nagsisi si Gerald sa kanyang kilos. Dahil nagmamadali siya, ayaw niyang maghintay ng kalahating oras para ibalot sa kanya ng sales girl ang bag. Naisip niya na ito ay magiging isang simpleng pagtitipon lamang. Kasama ang ilan sa kanilang mga malapit na kaibigan. Hindi niya inaasahan na nandito rin si G-Star Danny. Naomi, binilhan din kita ng isang bag. Sambit ni Gerald habang kinukuha ang bag sa plastic bag. Nakasimangot si Ali sa oras na ito dahil hindi talaga siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang taong ito ay napakahirap. Hindi talaga siya makapaniwala. Wow! Sigaw ni Danny kaagad paglabas ni Gerald ng bag. Binili din talaga ni Gerald si Naomi ng isang Hermes bag. Binili niya rin siya ng isang mamahaling item. Gerald, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan sa merkado ang binili mo ng bag? Mura ba? Ang mga salita ni Danny ay tumawa agad ang lahat ng mga batang babae na naroroon. Alice shook her head slightly at this time. She originally thought that even though Gerald was poor, he would probably be a good friend. Gayunpaman, simpleng tumingin lamang si Alice kay Gerald. Ngayon, ito ang limitadong edisyon ng bag ng Hermes ng kolektor na inilunsad sa panahon ng kanilang ika-negatibo 200 anibersaryo. Mayroong 200 mga unit lamang ng bag na ito sa mundong ito at ang bawat isa sa mga bag na ito ay nagkakahalaga ng $55,000. Nakilala agad ni Alice ang bag. Marami ding mga ginaya sa internet at ang peking bag ay nagkakahalaga ng mas mababa sa $100. Gayunpaman, gaano man kabuluhan ang isang tao, hindi nila bibilhin ang peking bersyon ng bag na ito dahil nakakahiya talaga na gumamit ng peking high-end na produkto. Hindi naman magalang si Alice nang masulyapan niya si Gerald. Pinasakit siya ng taong to. Nauna nang naisip ni Noemi na bibili si Gerald ng ilang mga gadget para sa kanya, ngunit hindi talaga niya inaasahan na bibili siya sa kanya ng imitasyon na item. Gayunpaman, umiti pa rin si Noemi habang sinasabi, salamat. Gerald. Lubos akong nagpapasalamat at masaya kahit anong makuha mo ako, ngunit hindi mo dapat gastusin ang napakaraming pera sa hinaharap. Ang $100 ay maraming pera para sa iyo. Nais ni Gerald na ipaliwanag ang kanyang sarili at sabihin kay Naomi na ito ay isang tunay at orihinal na Hermes bag, ngunit nakikita niya na binibigyan na siya ni Alice at mga kasama nito ng mga kasuklam-suklam na hitsura. Sa makatuwid, alam niya na walang sinuman ang maniniwala sa kanya kahit na sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili at baka mapunta siya sa lalong paghamak sa kanya. Sa oras na ito, tiningnan ni Alice si Noemi bago niya sinabi, Noemi, bakit ka naging kaibigan ng isang hindi maaasahang tao? Ayokong mailagay ni Noemi kay Gerald sa isang mahirap na posisyon. Sa makatuwid, sinubukan niyang baguhin ang paksa. Sige, lahat, aking kaarawan ngayon at talagang masaya ako na maipagdiwang ito sa inyong lahat. Halika, gumawa tayo ng toast. Si Alice at ang mga kasama sa silid ay nagpatuloy sa pagtitig kay Gerald na naiinis habang ang iba pang mga lalaki ay hindi talaga tumugon. Pasimpleng ginisya ni Danny at ng kanyang mga kaibigan si Charlie. Ayaw ni Gerald na pahirapan si Noemi dahil alam niyang nahuli siya sa pagitan niya at ng mga kasama nito. Mabilis siyang tumayo at sinabi, Naomi, happy birthday sa iyo. Ngunit naalala ko lang ang isang bagay na dapat kong gawin pabalik sa aking dormitoryo, kaya aalis muna ako. Magsaya ka. Alam ni Gerald na sobra siya, kaya tumayo siya upang umalis. Kaagad. Gerald. Ang lihim na mayaman na tao. Lumabas kaagad si Gerald ng silid.
Sa oras na ito, hinabol agad ni Naomi at ng pinuno ng dormitory ni Gerald na si Harper. Si Gerald. Anong ginagawa mo? Hindi ko sinabi na ayoko ng regalo mo, nag-aalalang sabi ni Noemi. Nagsalita din si Harper sa oras na ito. Gerald, huwag kang umalis. Manatili at maghapunan bago ka pumunta. Kung aalis ka ngayon, magsasawa na tayo dito. Ngumiti si Gerald bago siya sumagot, you guys can continue have fun here. Mayroon talagang isang bagay na dapat kong gawin. Ngayon, ngunit sana maniwala kayo ay hindi ako ang uri ng tao na bibili ng isang bagay na huwad. Hindi alam ni Gerald kung maniniwala ang mga kaibigan sa kanya. Habang iniisip niya ito, masisisi lamang ni Gerald ang kanyang kapatid sa pagbibigay sa kanya ng card ng isang minimum na halagang gagastos na $50,000. Kahit na patuloy na kinukumbinsi ni na Harper at Naomi si Gerald, nagpa siya pa rin siyang umalis sa huli. Nag-iwan ba talaga ang mga anak na iyon? Nakangiting tanong ni Danny sa sandaling bumalik sina Naomi at Harper sa silid. Sumagot si Harper, Danny, hindi mo ba mababago ang target ng pang-aapi mo? Bakit mo palaging binubuli si Gerald? Hindi ba siya sapat na kawawa? Hindi na ito matiis ni Harper. Ha ha ha. Siya mismo ang humiling nito mismo. Bakit siya bumili ng isang peking Hermes bag upang regaluhan si Noemi? Bukod dito, pinili pa niyang bigyan siya ng isang peking item ng kolektor ng limitadong edisyon. Siya talaga ang pinakapangit. Nakangiting-ngisi lamang si Alice habang umiling. Naglakad si Gerald sa kalsada nang walang emosyon sa kanyang mukha pagkalabas ng restoran. Kapag talagang mahirap si Gerald, ang gusto lang niya ay yumaman. Gayunpaman, ngayon na siya ay puno ng cash, wala siyang naramdaman na anumang espesyal. Bukod dito, binili niya ang kanyang kaibigan ng isang bag na nagkakahalaga ng higit sa $55,000 ngunit siya ay hinamak at pinatulan pa rin. Kagaya ng iniisip ni Gerald kung saan siya dapat magtungo, bigla siyang tumanggap ng tawag sa telepono. Ito ay isang tawag sa telepono mula sa kanyang kapatid na si Jessica. Sinagot kaagad ni Gerald ang tawag. 8. Gerald. Anong ginagawa mo ngayon? Hindi naman ako abala. Kung ikaw ay malaya, maaari mo ba akong gawing pabor? Nag-usisa si Gerald sa puntong ito. Alam mo bang Mayberry Commercial Street? Namuhunan ako sa kalyeng iyon at binuo ito nang bumalik ako sa bansa upang makita. 4 na taon na ang nakakalipas. Kailangan kong pumirma ng isang kontrata sa pag-renew kasama ang ilan sa mga namumuhunan. Ngunit hindi ako makakabalik sa bansa ngayon. Noon, isinama ko ang iyong pangalan sa pagbuo ng proyekto. Sa makatuwid, ang Mayberry Commercial Street ay nabibilang sa aming dalawa. Magiging pareho kahit na pumirma ka sa kontrata. Pumunta at i-renew ang kontrata para sa akin. Kamusta? Gerald, narinig mo ang sinabi ko? Siyempre, narinig ni Gerald ang lahat ng sinabi niya. Gayunpaman, talagang nalito siya sa oras na ito. Mayberry Commercial Street. Iyon ang isa sa mga highlight ng Mayberry City. Mayroong maraming iba't ibang mga tindahan at mga negosyo na itinatag sa kalyeng komersyal. Mayroon ding isang lugar na tinatawag na Wayfair Mountain. Entertainment sa tuktok ng burol sa kahabaan ng komersyal na kalye. Ito ay isang lugar na palaging bibisitahin ng mga mayayaman at makapangyarihang tao sa Mayberry City. So, according to his sister, they owned the entire Mayberry Commercial Street. Ate, sinasabi mo ba sa akin ang totoo? Pagmamay-ari namin ang kalsada sa komersyo. Damn it. Matagal na kitang kausap at sa totoo lang akala mo nagbibiro lang ako. Bakit ako magbibiro tungkol dito? Hindi ako makisali sa napakaraming industriya ng mag-isa at iyon ang dahilan kung bakit ginamit ko ang iyong card ng pagkakakilanlan. Pagmamay-ari mo ang kalahati ng komersyal na kalye ngayon. Nakausap ko na si Zach, ang may-ari ng Wayfair Mountain Entertainment. Kapag dumating ka na doon mamaya, sabihin mo lang sa kanya ang iyong pangalan at ipaalam sa kanya na ikaw ang
Pangalawang boss. Ako di. Okay, yun lang. May dadaluhan pa ako kaya tatambay muna. Ako. Beep beep beep. Hawak ni Gerald ang telepono sa kanyang kamay at tuluyan siyang nagwawala sa mga salita. Hindi pa siya nakapunta sa Wayfair Mountain Entertainment dati at hindi niya alam kung ano ang aasahan. Huminga ng malalim si Gerald bago siya bumati ng taksi at dumiretso sa Wayfair Mountain Entertainment. Pinagsama ang Wayfair Mountain Entertainment na kainan, aliwan, at tirahan sa isang gusali. Ito ay isang malaking manor na matatagpuan sa burol ng Mayberry Commercial Street. Inangat ni Gerald ang kanyang ulo bago lumakad papunta sa manor. Sir, mangyaring maghintay. Hindi inaasahan na napahinto si Gerald ng ilang magagandang ginang sa pagpasok niya sa manor. Sir, nagreserba ba kayo ng lugar dito ngayon? Mabilis na tanong ng isa sa mga batang babae habang nakatingin kay Gerald. Ang mga batang babae na ito ay responsable para sa lahat ng pagtanggap sa front hall at nasanay na sila sa pagtanggap ng maraming mga panauhin sa essay. Gayunpaman, bihis na bihis si Gerald kumpara sa lahat ng iba pang mayaman at makapangyarihang tao na karaniwang bumibisita. Kahit na ang mga magagandang batang babae ay may paghamak sa kanilang mga mata, magalang pa rin sila kay Gerald. Hindi ako nagreserba ng upuan ngunit narito ako upang maghanap para sa isang tao, sagot ni Gerald habang nakangiti. Sa oras na ito, sinulyapan niya ang mga magagandang batang babae na nasa harapan niya at sa wakas ay naintindihan niya kung bakit ang Wayfair Mountain Entertainment ay itinuturing na isang engkanto sa Mayberry City. Ang 5 o 6 na tumatanggap na ito ay kagaya ng mga mag-aaral na nagtapos lamang sa kolehiyo. Lahat sila ay labis na maganda at mayroon silang mga perpektong figura tulad ng mga modelo. Dito ka para maghanap ng iba. Sino ang hinahanap mo? Hindi mapigilan ng mga magagandang dalaga na sumimangot ng marinig ang mga sinabi ni Gerald. Sa oras na ito, mayroong isang pahiwatig ng lamig sa kanilang mga tinig. Narito ako upang hanapin si Zack. Alam ni Gerald na lahat ng mga babae ay mababa ang tingin sa kanya. Ngunit sinabi niya rin sa kanila ang totoo. Matapos marinig ang salita ni Gerald, ang ilang mga batang babae ay nagpalitan ng tingin. Hinahanap mo si Gilail? Alam ba ng kawawang ito kung sino si Gilail? Si Gilail ba talaga ay isang tao na nakikita niya kahit kailan niya gusto? Sa oras na ito, sa wakas ay napagpasyahan nila na si Gerald ay isang kakulangan lamang na narito upang maranasan kung ano ang pakiramdam na maging mayaman. Kung sa bagay, ang Wayfair Mountain Entertainment ay isang tanyag na lugar na hindi marunong pumasok ang marami. Magkakaroon din ng iba tulad ni Gerald na darating upang sabihin na naghahanap sila para sa isang tao dahil lamang sa nais nilang tingnan ang paligid ng manor. Gayunpaman, ayaw nilang ibagsak siya. Ang mga magagandang batang babae ay pawang nagtapos sa kolehiyo. Sa oras na ito, kahit na kinamumuhian nila si Gerald para sa kanyang mga aksyon, sinubukan nilang manatiling mapagpakumbaba at magalang. Sir, kakailanganin mong gumawa ng appointment ng maaga. Kung nais mong makipagkita kay Gilail, mangyaring umalis kung hindi ka pa nakakagawa ng appointment upang salubungin siya. Sa oras na ito, agad na alam ni Gerald na ang mga batang babae ay ipinapalagay na nandyan siya ng simple dahil nais niyang tumingin sa paligid ng manor. Pagkatapos nito, naisip niyang tawagan si Jessica upang makontak niya si Zack sa kanyang ngalan. Miss Jane, anong ginagawa mo? Ngayon ko lang napagtanto na ang sino mang maaaring makapasok sa Wayfair Mountain Entertainment. Ang taong nagsalita lamang ay isang binata na mailangis ang buhok. At siya ay nakadamit ng napakahusay habang kasama siya ng isang kaakit-akit na binibining babae na may mabibigat na pampaganda. Napatingin ang binata kay Gerald na may kasuklam-suklam na ekspresyon sa mukha habang nakangiti sa pagtanggap. Sebastian, hindi mo ba sinabi na ito ang pinakamarangyang lugar sa Mayberry City? Bakit may isang tulad niya dito? Tanong ng babae.
Sa isang mabuong pamamaraan. Ang ilang mga tao ay ipinanganak lamang sa ganitong paraan at wala silang kakayahang ipahayag ang kanilang mga damdamin ng walang anumang panlalait. Ang nangungunang resepsyonista, si Jane, ay mabilis na humingi ng paumanhin sa binata at sinabing paumanhin Luis. Haharapin namin ito sa lalong madaling panahon. Ninisya ni Sebastian bago sinabi, mabuti nga. Magho-host ako ng isang pangkat ng aking mga kaibigan mula sa ibang bansa dito sa Paglaon at sa palagay ko ang manor na ito ay talagang simbolo ng Mayberry City. Sa makatuwid, inaasahan kong hindi mo mapapasama ang lugar na ito ng walang dahilan. Miss Jane, sana maintindihan mo na ang aking ama ay napakalapit sa iyong boss na. Sige Lyle, at madalas silang kumain ng magkasama. Mas naging kagalang-galang si Sebastian nang banggitin niya sige. Lyle. Nang marinig ng babaeng nasa braso niya na nakikilala ni Sebastian. Si Zach, umiti siya kaagad dahil si Lyle ay isang kilalang tao sa Mayberry City at wala siyang ideya na si Sebastian ay sobrang konektado. Sa oras na ito, lahat ng magagandang batang babae sa reception counter ay nakatingin din kay Sebastian sapagkat lahat sila ay umaasang akitin ang kanyang pansin. Nagmamadaling tumango si Jane bago siya sumagot. Naiintindihan ko, Luis. Pagkatapos nito, tiningnan ni Jane si Gerald na may mahigpit na ekspresyon sa mukha. Sir, umalis ka agad. Huwag maging sanhi ng anumang kaguluhan sa aming pagtatatag. Kung hindi man, wala na akong ibang pagpipilian kundi tumawag para sa seguridad. CJ. Lalabas na lang ako at tatawag muna. Huminga ng malalim si Gerald bago siya lumabas ng manor. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa niya habang palabas ng manor. Sampain. Anong poser? Siguradong faker siya, sabi ni Sebastian sa malamig na pamamaraan. Mangyaring huwag masaktan, Luis. Ang ganitong uri ng sitwasyon paminsan-minsan ay nangyayari sa Wayfair Mountain. Entertainment. Mabilis na pinayapa ni Jane si Sebastian na may ngiti sa labi. Tumango si Sebastian bago niya sinabi, o tingnan mo. Nandito na ang mga kaibigan ko. Bakit hindi ka sumama at mag-inuman sa amin mamaya? Talagang mapupunta ako kung may oras ako, Luis, nakangiti. Nangumiti si Jane. Tumingin si Sebastian kay Jane na may perverted expression sa mukha bago siya tumango. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang wallet mula sa kanyang bulsa bago siya maglakad patungo sa front desk upang bayaran ang kanyang silid. Pagkatapos nito, ang grupo ng mga magagandang batang babae ay tumingin kay Jane na may inggit na ekspresyon sa kanilang mukha. Habang sinabi nila, Jane, kilala mo rin ba si Luis? Mayabang na tumango si Jane habang sinasabi, syempre. Nagsimula kaming lahat dito sa pagtatrabaho matapos magtapos sa kolehiyo. Ano ang point ng pagtatrabaho bilang isang receptionist? Dito kung hindi talaga natin sinisikap na makilala ang mas maraming mayayaman tulad ni Luis? Did you see the coquettish woman in his arms just now? She is ill. Second-rated actress Ang Lewis family is focused on the real estate business and their family has a net worth of more than $2 billion. Wow! Hindi nakakagulat na pamilyar ang kanyang ama sa aming boss na si Lyle. Ito ay lumalabas na ang pamilya ni Luis ay may napakahalagang neto din. Hindi mapigilan ng mga tumatanggap ang pagtitig sa likuran ni Sebastian dahil lahat sila ay nahuhumaling sa kanya. Ha ha ha! Alam mo bang ang lalaki ngayon lang talaga nandito upang hanapin si Lyle? Si Lyle ay abala ngayon sa pagtalakay sa negosyo kasama ang chairman ng Mayberry Chamber of Commerce. Seryosong katawa-tawa ang lalaking iyon, sagot ni Jane habang tumatawa. Pagkatapos nito, naghahanda na si Jane na magtungo upang muling makipag-chat kay Sebastian. Gayunpaman, sa pag-angat niya ng kanyang ulo, napagtanto niya na ang kawawang lalaki na kanyang hinabol ay bumalik muli. Bakit ka ulit bumalik dito?
Nagulat si Jane. Ang iba pang mga batang babae ay nakatingin din kay Gerald na may mga mapanirang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang lihim na mayaman na tao.